Mga kaparokya, meron na naman pong panibagong post ang butihing Mayor Vico Soto na kung saan mga kaparokya meron po itong big revelation against sa mag-asawang Diskaya. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, meron pong pinost ang butihing Mayor Vico Soto sa kanyang social media account. Patungkol nga po ito sa mag-asawang Diskaya. At meron po itong big revelation na kung saan mga kaparokya ay meron daw po itong dinakmil na dalawang congressmen. So, panoorin po natin ang video na to na pinost na po ni Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook account. Yung mapanagot, pero isipin na lang din natin, 6 months ago, hindi natin alam na ganito na pala grabe yung nangyayari sa mga PPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit paano nasa tama ang momento. Dalawa, huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta contractor. Sila ay naging tagapagpasimulo. Hindi lang isang administrasyon ang binahanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Tatlo, sabi ng Madam Sara, paano yung mga anak ko? Sana naisip niya bago nyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalubuhan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero si Gerard, si Timothy, si Matthew, at yung YPR, si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all 245 million noong 18 years old, hindi pa baga sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, winning per general contractor, 50 million pesos motorized capital stock, 12 million pesos pay capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property pa usapan pa yan. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyo magnakaw. Sana magsisi sila, magsabi na lang buong katotohanan, pero nasa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling, ay iba ang kwento. Noong una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH, minsan rugi pa daw. Noong una, binanggit si Speaker Martin, pati si Sandy. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam doon. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. Dalawang congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan dun sa ledger. Yun na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail, huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. Grabe ang tapang ni Mayor Vico Soto. Bakit kaya nyo? Dahil consistent po siya from the very beginning. Talagang para sa ikatatama at ikabubuti ay talagang palaban po ang butihing Mayor Vico Soto. 6 months ago mga kaparokya ay hindi nga po natin alam na meron po palang anomalya sa DPWH na kung saan involved nga po ang nakatunggali ng butihing Mayor Vico Soto na mga Diskaya. At kahit alam ng butihing Mayor Vico Soto yung mga anomalyang pinagagawa ng mag-asawang ito, ay mas minabuti nitong manahimik. Nung campaign period ng sa gayon ay masabi pong hindi namumulitika ang butihing mayor. But after that, mga kaparokya, ay unti-unti na nga pong lumabas ang baho ng mag-asawang ito na kung saan nung campaign period ay grabe ang black propaganda na pinagagawa nga po ng mag-asawang ito against Mayor Vico Soto. At according nga kay Mayor Vico Soto, akala ng mga ito ay untouchable ang mag-asawang ito na kesyo akala mo ang tataas na ng tingin sa sarili. At
Nung time na dumating nga po mga kaparokya na magpa-interview ang mag-asawang ito sa mga kilalang journalist na sina Karen or Corina Sanchez and Julius Babaw ay unti-unti na nga pong naungkat ang mga anomalyang pinagagawa ng mag-asawang ito. Dito po nagsimula mga kaparokya yung anomaly sa flood control scam. So yun nga po mga kaparokya, tila ayon kay Mayor Vico Soto ay dapat wag daw pong kawaan ang mag-asawang ito sapagkat isa po sila sa mga pasimuno ng anomalyang flood control scam. At maituturing po mga kaparokya na big fish ang mag-asawang ito dahil billion rather ang kinamkam ng mga ito sa kaban ng bayan. Not millions but billion. At yun nga po mga kaparokya, tinuruan pa daw po nito ang kanilang mga anak na madamay sa pinagagawa nilang kalokohan. At the age of 18 ay milyonaryo na nga po ang mga anak nito na pinangalanan pa nga or ipinangalan pa nga yung mga kumpanya sa mga anak nito na tila mga santo tulad ng St. Matthew, St. Timothy at St. Gerard. Sa edad na 18 ay milyonaryo na po ang anak ng mga diskaya na kahit si Mayor Vico Soto ay anak ni Bossing Vic Soto at Miss Connie Reyes ay sa palagay natin kahit 1,000,000 ay wala pong ganong pera nung age or yung edad po nito ay 18 years old. Kaya napasana all na lang po ang butihing mayor. Alam nyo mga kaparokya, nung nalaman po natin na mayroon pong sakit na ADHD ang anak ng mag-asawang ito, ay medyo naawa po tayo. Nga lang mga kaparokya, ang mag-asawang ito, ang siya din gumawa para hindi natin kawaan ang mga anak nito sapagkat bata pa lang ay tinuruan na po ng mga diskaya na ma-involve sa anomalous flood control ang mga anak nito. Yun nga po, mga kaparokya, yung pinapakalat nga po ng mga diskayas na small fish daw po sila ayon kay Mayor Vico Soto, ay may tuturing po itong big fish kasi sila nga po ay ilan sa mga pasimuno ng maanomalyang flood control controversy. Sana, nung umpisa pa lamang po, ay naisip na po nila yung kahihinatnan nung maling ginagawa nila kung talagang iniisip po nila ang kanilang mga anak. At talagang grabe yung kasamaan pala na pinagagawa ng mag-asawang ito. At take note mga kaparokya, meron daw pong 2 congressman na nilapitan nito na ayon kay Mayor Vico Soto ay humihingi po ng bayad para hindi daw po sila madamay sa anomalya. Kumbaga mga kaparokya, ng blackmail nga po ang mag-asawang diskaya. So sino kaya ang 2 congressman na ito na bina-blackmail ng mag-asawang diskaya? Even yung mga empleyado po nito ay tinatakot ng mag-asawang ito. So grabe ang kasamaan talaga ng mag-asawang diskaya. Kumbaga mga kaparokya, sobra silang nasilaw sa pera dahil kahit masama ay talagang pinasok na po ng mag-asawang ito. So, yung mga revelation na to ng butihing Mayor Vico Soto ay hindi po natin alam. Pagkat kahit na naiipit na po ang 2 mag-asawang ito, ay nakukuha pa po nilang ma-blackmail ng mga politiko tulad niya po ng 2 congressman para hindi po madamay sa anomalya patungkol sa flood control. So, sobrang sama mga kaparokya. Sanay na sanay ang mag-asawa na gumawa ng hindi maganda. Sapagkat bakit kailangan pang manakot? Well, mga kaparokya, nakikita din po natin base sa reaction nung Diskaya, ni Sara Diskaya sa mga interview nito ay parang sarcastic pa ang reaction nito. Kumbaga meron po tayong nakitang video na kung saan nagsabi pa po ito ng happy at meron pong isang video pa po na naka middle finger po ito. So instead na maawa ka mga kaparokya ay maaasar ka pa base sa mga reaction ng Sara Diskaya. Hanggang sa kaduluduluhan mga kaparokya ay nakikita mo na talagang mayabang ang mag-asawang Diskaya. Hindi ka makakaramdam ng awa dito mga kaparokya kung yan
yung attitude na meron ang mga ito. Nadadamay pati ang mga inosenteng anak nito na walang kaalam-alam. Sabihin na po natin na may alam yung ilan, pero yung bata, meron pong batang anak si Sara Diskaya na for sure ay wala pong alam sa ginawa ng kanyang mga magulang. Nandun na po tayo na nakakaawa, lalo na yung bata or yung bunsong anak nito na masasabi po nating minor de edad, nga lang base sa pinapakita ng mga magulang nito na napaka-sarcastic pa sa harap ng media, ay maaasar at lalong magagalit ang mga netizen sa mga pinapakita nito. So talaga dito mga parokya, nakikita natin na matapang talaga ang butihing Mayor Vico Soto dahil siya lang po talaga para sa akin yung isa sa mga politiko na tumitindig sa tama. Kahit alam niyang delikado ang kanyang buhay sa kanyang pinaglalaban, ay talagang tumitindig ito para sa kaiaayos, ikabubuti ng mamayang Filipino.